po, ang gulo-gulo ng gobyerno natin. Hindi ko malaman kung may direksyon o wala. Ngayon, pag tinatanong ang presidente, sasabihin niya, diba? Ibig sabihin, wala nang leader. Parang mahina na, pag may kausap ka sa kwan, di ba? Parang sa cellphone. no signal. Yung mahina signal, di ba? Opo. Oh, pare, kumusta ka na? Oh, di ba? Ganun eh. Ganun yung presidente natin, low signal. Grabe naman. Uy, hindi biro yan, ha? Hindi, totoo, di ba? Kaya nga nagkakaganyan na pala yung bansa natin. Oo, kasi nga, Grabe. Ay, tulungan. ang gulo eh. Paano man tutulungan? Ayaw naman nilang tulungan ang sarili nila. Oh, my katulad God. niyan, di ba? 2 months ago, natatandaan mo, ganito kagulo ang ating gobyerno. My goodness. Puro bibig. No direction. Natatandaan mo, in-announce ni Secretary John Vic Remulla, may nanuhol daw sa kanila ng kapatid niya na mahigit 1 bilyon ba? Oh, Para daw maglaylo sa flood control. Opo. Pero hindi daw niya tinanggap, nag-announce pa siya. Sabi sa akin mismo ng Pangulo, ay wag mo daw ipakain sa anak mo ang mga nakaw. Sabi ng mga netizens, yeah, right. Anyway, hindi ko sinasabi kasi, kaya naiinis yung mga netizens, hindi dahil pinaghihinalaan nilang nagnakaw si Opo. Secretary John Vic. Opo. Wala pa namang pruweba dyan. Ang kinagtataka nila, sinuhulan ka. Tinry kang suhulan. Nagkwento. Sekretary ka. Kapatid mo, ombudsman. Bakit hindi mo pinaaresto? Yun. O pinaimbestigahan man lang? Gano'n na lang yun. Hindi mo man lang in-identify. Meron daw malapit sa kanila, inattempt silang suhulan, pero ni-reject nila. Ano na yun eh? Criminal offense na yun eh. Bakit hindi mo pinahuli? DILG secretary ka, hawak mo yung pulis. Di ba? Ombudsman ka. Hindi mo man lang pinaimbestigahan. Oy, halika rito. Sino nang sabi sa yung pumunta sa amin at manuhol ng 1 bilyon? Yun. Wala lang. Walang action. Ang announcement nila ay para magpa-pogi, hindi para ipatupad ang batas. Wala rin. Ganito ang administrasyon na yan. Natin, my God. puro Opo. bibig. Kaya ganito gagawin ko, ganitong gagawin ko. Wala namang ginagawa. Puro daldal. Hindi bali nga kung puro daldal kung naintindihan mo eh. Kung paano yan? Maiinis ka lang eh. Wala na nangyayari. Change channel. Wala na nangyayari. Lago tayo. Grabe pala, no? Maiinis ka eh. Di ba? Naku. Ngayon, katulad niya, daldal tayo ng daldal. Away ng China. Hindi ko naman sinasabing, wag awayin ng China. Maging klaro tayo dyan. Kahit tingnan niyo yung mga dating column ko sa Daily Tribune. Ako every week, meron akong column dyan. Binabatikos ko ang China dito. Binabatikos ko ang China sa pagbubuli sa atin. Opo. Pero ang sinasabi ko lang, ang ginagawa natin ay hindi naman magandang diplomasya. Correct. Kaya ganon. Masyado tayong war freak eh. Ngayon, ayaw na magbigay sa atin ng Extra gas. gasolina. Ah. Alam nyo ko kasi, yung iba sinasabi, nung isang kausap ako, sabi niya, pare, hindi naman natin kailangan ng China. Sapagkat wala namang lang isang China na binibenta. Hindi nga ala. Hindi. Tama siya. Pero, ang hindi alam ng marami, 20% lang po ng ating supply ng petroleum products ay galing sa crude oil. Ibig sabihin, hindi po tayo bumibili ng maraming crude oil at nire-refine natin dito. Yung crude naman pagdating, hindi mo pwedeng lagay sa gasolina mo. Tumirik yun. Correct. Malapot yun eh. Nire-refine yan, pinoproseso yan para maging kerosene, maging gasolina, maging diesel. Di ba? O katulad ng sabi ni Jojo, Sayang, diesel. Ngayon, ang refineries natin ay hindi naman ganun ka-efficient na. So, ang majority ng ating supply na import na gasolina ay imported, refined na. Hindi na natin i-refine. Hindi na crude oil. Opo. Finished product na. Mga 80% po dumarating dito diesel.
Diesel na naman, si Jojo A kasi. Ayan. Diesel, gasolina. Gasolina na yan, ready to go na yan. Lalagay na diretso sa tangke ng mga gas tangke. stations yan. Okay. Saan dumadaan yung mga refined petroleum products? Sa China po. Kasi yan ang hub. Bakit? Ang gaganda ng port ng China. Magaling ang labor ng China. Efficient yung kanilang supply chain. Hindi katulad dito, ang gulo-gulo. Doon bumabagsak sa China, saka idinidistribute sa Vietnam, sa Malaysia, etc. etc. Pag sinarhan yung hub na yan sa atin at nangyayari na, sasabihin nyo walang krisis. Ilang beses na ako pumupunta sa gasolinahan pagdating ko roon, sir, wala pong diesel. Walang pero. Nililipat ka. Sir, wala. Gasolina laging meron. Wala pa ako na-tsempuhan na walang gasolina. Opo. Lalo na unleaded. Diesel ang mabigat. Lalo na turbo diesel. Yung Opo. pang mga SUV. Opo. Yun ang mabigat. Hindi lang naman po SUV na luxury ang gumagamit noon. Opo. Yung mga pick-up po na pan-deliver din. Turbo diesel din po yun. Maraming imported na mga malalaking truck. Turbo diesel. Turbo na po kasi ngayon kasi ang turbo, kahit mas maliit ang makina mo, ganon din ang torque kasi may turbo nga. Oo. Hindi, iba yung turbo Mabilis. broiler. Iba yung Mabilis turbo yung turbo, broiler. diba? Pang ano yun pang manok yun Ay, ambot. Ay, ambot sa imong lumot. Anyway, yan po ang problema. Okay, away ka ng away yan. Hindi siyempre sila cooperative. Busit sa atin di ba? Anyway, magpapatuloy po ang ating pag-aaral mga magulang at mga kapatid sa pagbabalik ng Yes, Yo Topacio. At Attorney Ferdy, Mr. Sexapil Topacio. At Miss Jovi de Guzman. Bago tayo magbatian, batiin lang natin si Senator Panfilo Lacson. Congratulations! Why? Dahil patindi ng patindi yung nagiging paninira mo sa sarili mo. Kita mo, sabi ba naman, ayaw daw niyang ipatawag ng 18 Marines dahil, sabi niya, iniiwasan ko lang mag-hearing na mauuwi lang sa contempt. Alam mo, wala namang kaming lugar dito kung 18 ang ikukulong. Senator Lacson, tindi mo, Paano mo malalamang iko-contempt mo? Ibig sabihin, ngayon pa lang, alam mo nang iko-contempt mo, Na-judge number na. 1. Number 2, di ba pinakukulong nyo sa Pasay City Jail? Kunyari ka pa, marami kong palusot pare ko ha? Dati natatawa lang ako sa'yo. Ngayon hindi ko man na maintindihan. Sayang, ang gwapo pa naman. Kamote ka na! Wala nang naniniwala sa'yo, sayang. Sabi ko na nga ba, walang katutunguhan tong si Ping Kasi, noong nag-e-ed sa DOS, humingi ng saklolo sa DILG ang Malacanang. Ako natira roon, nagpipi-back meeting ako Sama ko yung isang pinsan ko, si Asek Topacio. Wala si Mayor Lim, umalis yung asawa ni Miriam, si Jun Santiago, nagsabong na. Biyernes yun Pumunta ako roon, nakita ko yung sa presidential residence, si Ping. Tama-tama pagdating ko roon, nandun si Boying Rebulla, Asek siya noon ng PMS, nandun si Angara, andun si Marcel Fernandez na Yusek ni Angara, nandun si Ike Gutierrez na spokesman ng Office of the President. Si P nagpapaalam pagdating ko, sir, aalis muna ako. Bakit? Sabi ni Erap, bakit kang alis? Sir, isi-secure ko lang sir yung krame. Kasi baka atakihin or something like that. Yung mga hostile forces. Sumaludo pa partly kay Erap Pagkatapos nung dumating sa krame, bumaliktad. Nag-withdraw ng support kay Erap. Ay? Ano yun? Kaya nga sabi nga ni Erap, loko yun Anyway, yun po narito na tayo. Anyway, iwanan na natin yan at wala na naman naniniwala dyan kay Ping. Kalain mo, hindi ba tinatawag? Iko-contempt na niya? Wow naman. Alam mo, nasisira talagang, alam mo, may mga nakita tayo, mga kengkoy na official in our lifetime. Kasi 60 na rin naman tayo Pero napaka-kengkoy talaga lahat dito sa, itong the worst na nakita ko so far na administrasyon tong Marcos Jr. Anyway, para hindi uminit ang ating ulo, Eidul Fitr pa naman, it should be a time for contemplation sa ating mga Muslim brothers ay pumunta na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagataw! Biyerno, nagre-recycle. Maganda sana yung recycling para sa ekonomiya. Pero, ang nangyayari, nire-recycle nila mga tao
O katulad yan, si Frasco, si Secretary Frasco, di ba, inalis Opo. sa Department of Tourism. Alam nyo, pag kayo ay tinanggal sa isang departamento, isa lamang ang kahulugan yan. Opo. Hindi ka nag-perform ng maayos. Ang problema dito sa atin ay kapag tinatanggal, parang pinoprotektahan yata yung pamilya kasi itong si Frasco, ang asawa nito ay congressman. Oh. So, natatakot siguro ang Malacanang na since pakunti ng pakunti na lang ang sumusuporta sa kanila at magalit pa si Duke Frasco ng Cebu. Yan ha. Yang si Bawasan. Frasco, yung Cristina Frasco ay anak ni Gwen Garcia eh. Asawa niyan, congressman, si Duke Frasco. So, natatakot sigurong mawalan ng supporter sa Cebu na pinakamaraming boto na probinsya sa buong Pilipinas. Opo. Natatakot ma-antagonize si Gwen. Yan ang hirap pag puro politika iniisip mo, hindi mo iniisip ang taong bayan. Wala na. Ha? Takot ka mawala yung suporta ni Gwen kasi mawawala sa yung Cebu kasi si Pambari 4 ang gobernador doon, Opo. Pro Duterte. Natatakot kang mawala yung suporta ni Duke Frasco na congressman ng isang distrito. Kailangan mo yung boto niyan eh. Opo. Para doon sa impeachment, ire-recycle mo. Anong gagawin mo? Ang nangyari, ginawa siyang presidential advisor for sustainable and resilient communities. Naintindihan mo kung ano ibig sabihin nun? Bago ba yun, sir? Oo, ito ha. Isipin mo, ano kaya to? Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Naintindihan mo? Kayo po. Ako hindi ko naintindihan eh. Anak itech! Anak itech! Anong bago na naman Hindi dyan? ko nga alam eh. Ha? Presidential na naman kapitan advisor. ko, Mr. President, na Ayun ang nag-late ka naiintindihan na ko. naman. Yan, eto daw. Ang gagawin daw ni Frasco ay susuportahan ang mga direktiba ng Pangulo tungkol sa mga LGUs sa mga vulnerable areas. Whatever that means. Oh. Ang gulo. Ito ay, ang tawag dito sa appointment na to ay MEMA. May masabi May lang. masabi. Parang ano yan eh. Wala yan. Gago, bibigyan mo ng Ano tanggapan ba yan? yan. Lalagyan mo ng sweldo yan. Lalagyan mo ng staff yan. Bibigyan mo ng sasakyan yan. Bibigyan mo ng office supplies Lalaki yan. ang problema. Bibigyan mo ng travel allowance yan. Oh. Wala namang gagawin yan. Gusto mo lang, wag masira ang suporta sa iyo ng ilang politiko o gagamitin mo yung kaba ng bayan. Parang presidential advisor yan eh on poverty alleviation. Wala namang ginagawa. Ayan. Ha? Kaya sabihin ka hindi ni noong kamote sa Malacanang na walang krisis, may krisis po. Hindi nyo lang nakikita kasi puro kakamutihan kayo, wala kayong ginawa kundi obsessed kayong banatan ang mga kalaban ng pamahalaan. Yan ang problema sa inyo. Krisis, anong ginagawa ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Sumasahod yan buwan-buwan. Yes. Yung mga kamag-anak niya, sumisweldo rin, staff niya. May office supplies yan. Anong ginagawa? Bumabanat kay Sara Duterte. Hindi mo naman trabaho yan. Yan ang problema. Ito pa, nakakatawa ha. Para malaman nyo kung gaano kabangag itong gobyernong ito. Etong si Yulo na dating nasa DNR. Ito ay natanggal dahil ang balita ko lang naman, Opo. maraming kapwitan at ako personal na witness ko yung kapwitan na yan doon sa kaso ng isang mining company na nirepresent ko before the DENR. Nang gulo-gulo, tinanggal na yan. Pero, biglang nagkaroon ng appointment. Oo. Reappointed daw. Pero wala naman. May lumabas na press release. Oo. Bilang si dating Environment Secretary Tony Yulo Gonzaga, Loizaga pala, sorry. Tony Gonzaga, kasi Tony Yulo Gonzaga eh. Tony Gonzaga. Magkaiba yun. Si Special Envoy, ito in-appoint ito from DENR. Ginawang Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management. Bakit kailangan may Special Envoy for
Disaster and Risk Reduction Management. Ano pinopromote nito? Disaster? Patay. King Kuye. Nire-appoint daw, hindi naman pala. Ang gulo po. Parang walang nagpapatakbo ng gobyerno. Walang iniwan niya nung nag-uumpisa pa lamang itong administrasyon na to. Natatandaan mo. Oh. May inappoint daw na bagong immigration commissioner. Yung abogado, si Abraham Espejo. May dala-dala siyang appointment. Ewan ko kung anong power play ang nangyari noong panahon yon, nung executive secretary si Attorney Vic Rodriguez. Apo. Pagdating niya sa Commission on Immigration, pinakita niya appointment niya, dininay ng Malacanang. Pero, ewan ko kung ano nangyari. Pero ba't naman yung tao, kung di siya siguradong yun ay genuine na appointment at hindi niya sa Malacanang kinuha yun, ay bakit siya pupunta roon? Correct. Para mapahiya lamang. Oh my God. Ang gulo talaga po. Ang gulo-gulo ng gobyerno natin. Hindi ko malaman kung may direksyon o wala. Ngayon, pag tinatanong ang presidente, sasabihin niya, diba? Ibig sabihin, wala nang leader. Parang mahina na pag may kausap ka sa kwan, di ba? Parang sa cellphone. no signal. Yung mahina signal, di ba? Opo. Pare, kumusta ka na? Di ba? Ganun eh. Ganun yung presidente natin, low signal. Grabe naman. Uy, hindi biro yan, ha? Hindi, totoo, di ba? Kaya nga nagkakaganyan na pala yung bansa natin. Oo, kasi nga, Grabe. Ay, tulungan. ang gulo eh. Paano man tutulungan? Ayaw naman nilang tulungan ang sarili nila.